Sa gitna ng kaguluhan ay nag-announce ang Briggs soldiers na nasakop na nila ang Central at meron silang mga hostage na Central soldiers. Napagtanto ni Clement na ginamit lang nila ang mga tangke upang hindi marinig na gumagawa ng tunnel si Izumi. Nang malaman ni Olivier ang kaganapan ay kinausap niya si Buccaneer na ubusin ang mga humanoid soldier. Dahil bihag na rin si Clement ay pinag-interesan ng isang officer ang posisyon ng Führer, pero pumasok ang mga clone at kinain sila. Marami pang dumating na hiniwa ni Olivier ang isa. Samantala naka-recover si Slot na sumalpok na naman, sa kamuling sumugod at di na umubra ang alchemy ni Alex. Sa muling pagsugod nito ay pinigilan nila ng kadena ngunit dinadala sila sa lakas nito. Tapos pinapatakas na sila ng mga tauhan pero nangako si Alex na di na siya tatakbo. Kaya nang maputol ang kadena ay susuntukin sila pero biglang tumalsik ito dahil kay Izumi. At nang muling sumugod ay binalibag ito ng master nila Ed. Saka ito pinatalsik ng asawa niyang si Sig. Natuwa si Alex nang makita ang kapwa niya Muscleman kaya nagkasundo ang dalawa na sabay bugbugin si Slot saka binalibag nila ito sa kisame. Kaya nabuo ang pagiging magkaibigan ng dalawang Muscleman. Nakakagalaw pa rin si Slot pero naubos na ang kanyang buhay kaya unti-unti na siyang naglaho. Nakarating na si Hohenheim kay Father of the Homunculus. Nang biglang pinaangat nito si Van pero gumawa siya ng hagdan kaya inatake siya ng malaking kamao ng villain at pagbaba ay kinulong din siya nito. Subalit gumawa ng pinto si Van na tinira na naman ng villain na nagpaguho sa nasa likod pero nakaligtas si Hohenheim. At pareho silang gumawa ng dragon na nagtama at nawasak. Nagtago si Father sa ilalim at tinusok si Van upang kunin ang Philosopher's Stone pero tumigil ang villain dahil ni-reject siya ng bato. Nagpatuloy sila Sig at Izumi sa pagpatay sa mga humanoid. At nakukorner na si Brigadier General Edison pero iniligtas pa ito ni Izumi subalit sinikmuraan din ang nagulat na matanda. Samantala nakita nila Olivier sa silid ng Führer ang mahabang hagdan pababa. Saka dumating ang balita na nakapture na nila Buccaneer ang main gate at naglagay ng tangke at mga sasakyan upang magbantay. Dumating pa ang mga report na nasakop na rin nila ang iba pang mga gate na narinig ni Clement. Sa labas ay nagsasaya na ang mga sundalo subalit biglang nagsalita sa linya si Bradley na ikinagulat ng lahat. At sa labas ay nakahanda na rin ang napakarami pang hukbo ng Führer. Pinaliwanag ni Hohenheim na kinausap niya ang lahat ng kalahating milyong kaluluwa na namumutawi sa Philosopher's Stone na nasa kanyang katawan. Kaya ang mga nahigop na Philosopher's Stone ni Father ay tinusok-tusok ang katawan nito. Pero lumabas sa kanyang balat si Father at nagpalabas ng malaking mata. Nagtungo sa harapan si Bradley at matapang na sumugod kaya pinagbabaril pero di matamaan tapos pagbaril ng tangke ay naslice ang bala nito. Kaya umatras ang tangke sa loob at pinagpapatay niya ang mga Briggs soldier at nagpatuloy sa paghabol habang pinagbabaril siya. Tapos tumalon ito at napatay ang driver ng tangke, saka hiniwa ang mga gulong at paglabas ng gunner ay pinatay ito saka naghagis ng pampasabog sa loob kaya sumabog ang tangke. Nakarating si Bradley sa itaas na sinugod ni Buccaneer pero hiniwa lang siya nito. Pero muling lumaban ang lalaki kaya winasak ang automail niya. Pinag-utos kay Folman na buksan ang gate na naiyak sa takot. At nais pa ring lumaban ni Buccaneer, mabuti ay dumating si Greed upang kalabanin si Wrath. Nagpatuloy ang bar-ilan ng mga sundalo nila Bradley at Olivier. Bumaba si Greed na nagtataka kaya kinwento ni Bradley kung paano siya nakaligtas sa sumabog na tren. Sumugod ang dalawa at nagsimula sa matinding labanan. Nang inilabas ni Wrath ang mata ay mas bumilis ang kilos nito kaya puro depensa na lang si Greed. Pinagbabaril din ito ng mga sundalo na inilagan ang mga bala at pinagpapatay sila kaya sumugod si Buccaneer pero natusok ito, ngunit umatake pa rin kaya naiwan ni Wrath ang espada. Sumugod si Greed ngunit napaatras ng Führer gamit ang dalawang kutsilyo. Dumating ang mga reinforcement ni Bradley at paakyat na ang mga ito kaya pinagbabaril sila ng Briggs soldier. Saka dumating ang mga smoke bomb at isa-isa silang pinabagsak at mabilis na tumakbo ang isang ninja na may gawa nito hanggang sa makarating sa itaas at kinalaban nito si King Bradley. Dahil ito pala ay si Fu na tauhan ni Ling. At galit na galit si Fu dahil ito ang nagputol sa kamay ni Lan Fan. Samantala naglalakbay si Lan Fan sa tunnel at narinig sa mga sundalo na nagbabalik ang Führer. Galit na galit sila Izumi at Olivier sa Brigadier General. Kaya umamin na ito sa plano nilang isakripisyo ang mga tao sa Transmutation Circle upang maging mga immortal sila kaya nasapok ito ni Izumi at pinalo ng tsinelas ang pagmumukha. Dahil sa mga nalaman ay nagretiro ang mga Central Soldier at sinabing tutol sila sa nais ni Edison. Naramdaman nila Ed ang kakaiba at pagpasok ay nakita nila ang mad scientist na banlag na pinakilos ang mga tauhan niya na magagaling sa pakikipaglaban. Nalaman nilang ito ang mga kasamahan ni Bradley na candidate ding maging Führer kaya nahihirapan silang kalabanin ang mga ito. Samantala patuloy ang pakikipaglaban nila Greed at Fu laban kay Wrath at pinipigilan nila Folman
Clement na makaakyat ang mga Central Soldiers. Nagising si Buccaneer at nakita ang matinding labanan nila Bradley, na inihagis si Greed patungo kay Fu. Natapakan sa mukha si Greed at si Fu naman ang lumaban, subalit dahil sa kakayahan ni Bradley ay nagawa nitong makuha ang sandata ng matanda, kaya naputol ang kutsilyo at nahiwa ang headband kasama ang noo, sa katuluyang napinsala nito si Fu. At bago patayin ay niligtas ito ni Greed. Subalit mamamatay na rin si Fu, kaya pinili nitong sumugod at mag-suicide kasama si Bradley. Kaso hiniwa nito ang matanda kasama ang mga dinamita, kaya di sumabog at namatay na si Fu. Ngunit natusok sila ni Buccaneer dahil sa blind spot, kaya natuwa si Fu na may pakinabang ang kanyang pagkamatay, saka sinipa sila ng Führer. Kaya nagalit si Greed at naputol ang espada nito, saka nakita ni Lan Fan ang nangyari. Tumatakbo na lang sila Al dahil bumangga ang kotse. Samantala nakikipaglaban sila Ed sa mga tauhan ng scientist, saka inihagis ang isa pero walang epekto. Si Scar ay nahihirapan din sa kalaban at si Roy ay nakipagsuntukan na rin, saka pinagbabaril ni Hawkeye ang mga ito. Tapos iniligtas ni Riza ang Colonel. Habang naglalaban sila ay gumagawa ng transmutation circle ang scientist, at nang barilin ni Riza ay pinrotektahan ito ng tauhan. Saka tinawag nito ang mga bata niya at nagperform ng alchemy na matagal na nitong plano. Dahil sa ginawa ng scientist ay nag-ilaw na rin ang bawat points ng transmutation circle sa central na nagsanhi ng mga pagyanig. Nang maramdaman ito ni Izumi ay uuwi na daw sila, pero nais pang magpaiwan nila Olivier. Subalit nang gumana ang transmutation circle ay kinuha ng mga kamay ang mga tauhan ng scientist, pati na rin ang lahat ng gumawa ng human transmutation ay kinuha ng mga ito. Saka sumugod muli ang mga bata ng scientist. Napunta sila Ed sa dimensyon na tila patungo sa Gate of Truth, kasabay ng paliwanag ng malaking transmutation circle sa bayan. Sa labanan ng dalawa ay binalibag ni Bradley si Greed, ngunit pareho silang muntik mahulog. Saka natanggal ang kinakapitan ni Greed, ngunit nailigtas ni Lan Fan pero nagdudugo ang automail nito. Giit ni Greed na bantayan nito ang lolo pero patay na pala ito. Babarilin si Bradley ngunit naghagis ito ng kutsilyo pero tinamaan sa balikat at nahulog sa tubig. Saka tumatawag ng doktor si Greed para sa matanda pero huli na ang lahat, kaya napaiyak na lang ito, saka nabaril ng isang Central Soldier. Dahil dito ay naging sobrang frustrated si Ling. Si Buccaneer ay naghihingalo na rin habang pinapaulanan nila ng bala ang Central Soldiers, subalit naubusan na ng bala ang machine gun. At bago mamatay si Buccaneer ay nakiusap ito kay Ling na bantayan ang gate. Saka naglagay ito ng armor sa mga braso at matapang na bumaba at nagbantang ang nais sumuko ay umalis na dahil papatayin niya ang lahat, pero pinagbabaril pa siya, saka tinira ng bazooka ang kanyang mukha. Kaya sumugod ito at pinagpapatay ang mga hinayupak at nabaril ang bazooka sa elevator, kaya bumulusok ito at sumabog. Sa labas ay nag-aabang ang napakaraming Central Soldiers, kaya pinagbabaril si Greed at binangga pa ng isang truck na tinusok niya para mawalan ng control at sumabog. Saka napahanga si Folman dahil naubos ng galit na Ling ang mga sundalo sa labas. Dahil satisfied si Buccaneer sa ginawa ni Ling ay pwede na daw siyang mamatay, kaya sinaluduhan ito ni Folman. Nakarating ang balita kay Olivier na patay na si Buccaneer pero nasaktan nila si Bradley na di pinaniwalaan ni Edison. Dahil dito ay mas lumakas ang loob nilang magpatuloy. Napunta lang sa iisang lugar ang mga alay, kaya nagkita sila pero di kumikilos si Al. Saka nakita nila na tuluyang na-absorb ni Father of the Homunculus si Hohenheim. Nahuli si Riza, saka nahiwa ng mga ito ang gloves ni Roy. Natutukan na rin si Scar at napigilan na rin ang Colonel. Saka nais ng scientist na pabuksan kay Mustang ang Gate of Truth upang maging isa na rin siyang alay. At kung hindi niya ito gagawin ay papatayin sa harap niya si Hawkeye na bumagsak. Dahil mauubusan ng dugo si Hawkeye ay napilitan ng Colonel. Pero nagbago ang isip ni Roy, saka biglang naglaho ang scientist dahil kinuha pala ito ng kamera na nasa itaas. Saka dumating sila Mei Chang na umatake, kaya naman nakatakas sila Scar at Mustang. Tapos pinasabog ng Colonel ang isa at agad na pinuntahan si Riza. At sasaksakin na siya nang iligtas ito ni Darius. Di makuha ni Mei Chang ang nahulog na Philosopher's Stone. Pero mas inuna niyang iligtas si Hawkeye sa pagdurugo, ngunit marami pa rin ang nawalang dugo. Kalaunan ay naubos nila ang mga kalaban, subalit nakuha ni Bradley ang Philosopher's Stone. Napansin nilang hindi gumagaling ang sugat ng Führer. At napansin ni Mei Chang ang nakapangingilabot na nasa ilalim nang biglang mahulog si Jerso. Saka nakaramdam sila ng panganib, tapos dumating si Pride. Sumugod si Bradley na nakailag sa apoy ni Mustang, kaya nasipa siya nito at natusok pa ang mga kamay. Natutuwa pa ang mad scientist pero pati siya ay pinatay at kinain ni Selim. Tapos pinilit nilang magsagawa ng human transmutation si Mustang upang maging sacrificial candidate ito, kaya si Bradley na mismo ang gumawa ng ritual para sa kanya, kaya nagliwanag ng malakas. Kaya nakapag-summon si Mustang ng isang
isang nakakatakot na nilalang. Kahit nasugatan ay nais pa ring lumaban ng Führer kaya sumugod at gumamit ng alchemy si Scar. At dahil sa nangyari ay nakarating si Mustang sa Gate of Truth. Tapos ipinadala din siya sa kinaroroonan ng iba pang sakripisyo at nagtungo din doon si Pride. Subalit walang makita ang Colonel dahil ang kapalit ng human transmutation niya ay ang kanyang paningin kaya kinutya sila ng father na ikinagalit ni Ed. Patuloy ang labanan nila Bradley at Scar nang mapatalsik ang Führer. Saka muling nagtama ang mga atake kasabay ng pagdating ni Mei Chang sa ibaba. Ngunit di kumikilos si Al dahil nasa Gate of Truth ang kanyang kaluluwa kung nasaan ang kanyang katawan. Pero dahil sa malnourished na katawan ay pinili ni Al na wag muna itong bawiin dahil di siya makakalaban sa ganitong kondisyon. Kaya umalis muna si Al at nangakong magbabalik kaya nagising na si Al at nalaman ang sitwasyon. Pumasok si Sergeant Brush na tuwang-tuwa nang makita si Maria Ross. Tapos di nila pinapayagang umalis si Mrs. Bradley dahil mapanganib. Naglakas loob si Mei Chang na lumaban. Kaya umatake na ang Elric brothers ng pader at mga panusok tapos tinamaan sa ulo ang villain na hinigop lang nito saka gumawa ng malaking blade at inatake si Mai. Pero may trap na pala si Mai kaya tinamaan si Father. Saka tumalon at nagbabala si Van na mag-ingat ito pero umatake pa rin ang bata kaya ito nasaktan ng villain. Samantala kumikilos na rin ang mga Ishbalan sa Central. Ang isang babae ay natatakot pero nais lang magtanong ng mga ito upang malaman ang mga lokasyon ng Reverse Transmutation Circle. Tapos umasa na lang sila na magtatagumpay si Scar. Umatake si Bradley at nakailag si Scar saka pinagbabato at pinagtutusok at nag-headbutt ang dalawa tapos sinipa ang Ishbalan. Sa pagpapatuloy ng patayan ay nahiwa si Scar at nagsuka ng dugo si Bradley kaya naputol ni Scar ang espada nito, subalit natusok pa rin siya ng Führer at bago tapusin ay gumamit si Scar ng mga bato. Saka pinakita ang Transmutation Circle of Reconstruction sa kaliwang kamay mula sa kapatid. Pinagbabaril ng villain si May na iniligtas ni Alphonse habang nakikipaglaban si Ed kay Pride pero pagsugod ni Ed ay siya pa ang nahuli nito. Inatake ng napakaraming bato ang villain saka nakatakas din si Ed at na-headbutt niya si Pride na nag-crack ang balat. Gumawa ng malaking arrow si Izumi pero nakailag si Father at hinuli niya ang apat na alay dahil magsisimula na ang ritual. Dahil malapit na ang eclipse ay natatakot si Clement dahil alam niyang mamamatay sila kung wala sila sa gitna ng Transmutation Circle. At pagsapit ng eclipse ay sinimulan na ni Father ang maitim na plano. Pero dumating si Greed upang siya ang makinabang sa ginawa ng Father. Subalit inaasahan na daw talaga ni Father ang kanyang pagdating. Umatake si Van at sumabog ang villain. Ngunit nakangiti pa ito at inactivate niya ang transmutation sa sentro ng mundo at nabuksan ang mga mata sa mga alay. Kaya nilamon ng kadiliman ang malaking bahagi at nasaksihan nila ang malakas na enerhiya tapos nagliwanag ang hinukay ni Sloth na malaking transmutation circle sa paligid ng bansa ng Amestris. Nagsimatayan ang lahat ng mga tao dahil ginawa silang alay ni Father tulad ng ginawa niya sa buong bansa ng Xerxes. At tuluyang nabuksan ang gate of the country saka lumabas ang malaking katawan ni Homunculus. Saka nagbukas ang gate ng mga Diyos at pilit na kinuha ng villain ang mata na nagdulot ng malakas na liwanag. Pagkatapos ay naging godlike si Homunculus dahil sa pag-alay sa 50 million na tao ng bansa. Tinanggal nito ang alchemy sa lugar at pinakita na kaya niyang lumikha ng araw dahil sa bagong powers. Pero na-predict na pala ito ni Hohenheim kaya noon ay pinakalat niya na ang parte ng kanyang Philosopher's Stone upang mahigop din ito ng villain. Dahil sa mga nahigop nitong Philosopher's Stone ni Van ay nakalabas ang lahat ng mga kaluluwang nahigop nito at nagbalik sa mga tao. Nanghina ang kalaban pero inatake pa rin nito ng energy ball si Van na kanyang dineflect sa itaas. At umatake ito muli pero pinrotektahan sila ni Mei Chang. Pero muling nagbitaw ng malakas na energy ang villain na kinontra ni Hohenheim at nakipagtagisan ng lakas. Saka tinulungan siya ng mga anak upang kayanin ang kalaban. Nakailag si Scar saka umatras si Bradley, pero muli nitong nahiwa sa balikat si Scar tapos binalibag pa siya nito. Kaya gumamit ng alchemy na pinaghihiwa ng Führer. At di ito mapigilan sa pagsugod hanggang sa masipa si Scar sa mukha. Papatayin na nito ang Ishbalan pero na-distract sa liwanag at naputol ni Scar ang dalawang kamay nito, ngunit kinagat ang espada at sinaksak niya si Scar, kaya naman parehong bagsak ang dalawa. Saka dumating si Lan Fan at nasaksihang namatay ang pumatay sa kanyang lolo. Nakiusap si Scar na dalhin siya sa Transmutation Circle. Saka gumamit ng alchemy at inactivate niya ang Reverse Transmutation para makontra ang ginawa ng villain. Sinamantala ni Ed ang pag-atake sa mga kalaban. Saka pinagtitira niya ng mga cannon at tinira ni Al ng malaking sibat subalit inatake nito si Ed na pinrotektahan ng ama. Nilatigo ito ni Izumi at binuksan ang lagayan ng lava tapos itutulak sana ni Greed pero di umubra kaya binuhos na lang ito ni Ed sa mga kalaban.
Subalit naprotektahan nito ang sarili at umakyat sa itaas saka ginawang Philosopher's Stone ang ilan sa mga sundalo. Kinapitan ni Pride si Ed kaya ang mga kasama na lang ang umakyat dahil nagpaiwan ang bida pero binalibag siya nito. Tapos nais gamitin ni Pride ang katawan ni Ed dahil bomb ibigay na ang katawan ni Selim. Subalit nagulat siya dahil na-maintain pa rin ni Kimberly ang self-awareness nito kahit nasa loob ng kanyang katawan. Dahil nagagalit si Kimberly na sasanib siya sa isang mababang uri ng nilalang. Dahil sa pagka-distract ay nakataka si Ed at inatake ang pagmumukha nito kaya nagtago sa ibang dimensyon pero nakasunod si Ed at tuluyang winasak ang katawan ni Selim. Saka nakita ang tunay na anyo nito na isang maliit na baby na inilagay sa kanyang coat. Inatake ni Homunculus ang lahat ng mga Briggs soldier. Kaya inatake siya ng arrow ni Hohenheim para mapigilan ito. Sinabi ni Van na hindi kailanman magiging isang Diyos si Homunculus dahil pumapatay ito ng tao. Kaya naman sinubukan nitong gumawa ng mga tao gamit ang alchemy at nabuhay nito ang lahat ng mga tao na may koneksyon sa mga nandoon. Pero pagkatapos ay winasak din ng villain ang mga ito sa pamamagitan ng liwanag. Dahilan para mawasak ang kalahati ng Central Headquarters. Nagagalit si Greed dahil nais pa ring lumaban ng mga sugatan. Subalit nagkasundo din ang lahat na magtulungan saka umakyat na sila sa tulong ni Alex Armstrong. Tapos nakita ni Olivier ang bangkay ni Bradley na tumulong din si Buccaneer na mapinsala ito. Nagising si Mei Chang dahil pinrotektahan pala ito ni Al. Subalit tuluyan nang nawasak ang armor nito. At nakaligtas din sila Ed at Izumi dahil kay Hohenheim. Ngunit nandoon na ang villain na pinatalsik ang ama. Tapos nagsimula itong gawing Philosopher's Stone ang dalawa mabuti ay may bumaril dito dahil dumating ang mga backup. Nagsimula ang mga sundalo na polanan ito ng napakaraming mga bala mula sa iba't ibang mga sandata pero walang kwenta ang mga ito. Kaya umatake si Mustang ng napakalakas na apoy at si Riza ang nagsisilbing mata nito kaya muling nakaatake ang Colonel. Pero inatake din sila ng apoy kaya gumawa ng shield si Roy at nagpatuloy sa pag-atake ang lahat ng mga nandoon at umaasang mapapatay nila ang isang immortal na nilalang. Saka gumawa ng malaking wall si Izumi at sinunog ito ni Colonel Roy ng napakalakas pero kahit anong gawin nila ay di naaapektuhan ang villain kaya sumugod si Greed at sinuntok ito. Pero hinigop lang ng villain ang Philosopher's Stone sa katawan ni Greed. Ngunit alam ni Greed na di makakahigop ang kalaban hanggat naka-activate ang barrier nito pero nagagawa pa rin siyang higupin kaya nais siyang iligtas ng mga kaibigan na nagpatuloy sa pag-atake. Tapos nagsimulang magtulungan nila Alex, Edward at Izumi upang mapabagsak ang halimaw na ito subalit dahil sa powers ng Philosopher's Stone ay nawasak nito ang automail ni Ed pero nagpatuloy pa rin ang tatlo sa pag-atake hanggang sa mawala ang barrier kaya sinalag ang sipa ni Ed. Saka nagsimula itong mabaliw dahil sa Philosopher's Stone na nasa kanyang katawan hanggang sa sumabog sa kanila ang powers nito. Tuluyan na itong nabaliw tapos patungo ito kay Ed pero natusok ang kanyang kamay kaya di makaalis at si Al ay nawawasak na ang armor. Saka dumating ang mga kanay ni Mai kay Ed at pinigilan ni Ed ang balak ni Al pero tinuloy pa rin ito ng kapatid. Kaya nakarating siya sa Gate of Truth at nakita ang katawan, saka sinakripisyo ni Al ang kaluluwa niya upang mabuo ang kamay ni Ed. Dahil dito ay nakagamit ng alchemy si Ed na tinamaan ang villain. Saka tinanggal ang tumusok na bakal at binugbog ang katawan nito ng napakaraming bato, tapos inihagis ang isang sibat sa pagmumukha nito kaya nag-cheer ang lahat kay Ed. Tapos napagtanto ni Greed na ang tunay niyang hinahangad ay ang kaibigan na tulad ni Ed. Pinagsusuntok ng malakas ng ating bida ang pagmumukha ng villain hanggang sa bumagsak at nag-cheer ang mga sundalo. Subalit nagpalabas ito ng nakakatakot na kapangyarihan at tinusok nito si Greed upang higupin ang Philosopher's Stone pero ayaw pumayag ni Ling kahit halos mawasak ang kanyang kamay, ngunit sinuntok siya ni Greed para di na siya madamay at sinabing meron na rin namang hawak na Philosopher's Stone si Lan Fan. Pinutol ni Lan Fan ang kamay subalit naglaho na si Greed sa katawan ni Ling. Samantala si Greed ay sinabutahe ang katawan ng ama kaya ginawang uling ang katawan nito, kaya tinanggal siya ng ama sa katawan at tuluyan ng naglaho si Greed na ikinalungkot ni Ling. Subalit naging masaya na rin si Greed sa kanyang mga karanasan kasama ang mga naging kaibigan. Dahil sa naging uling ang katawan ng villain ay nabutas ito ni Ed saka tumakas ang napakarami pang mga kaluluwa na nasa katawan nito. Tapos lumabas ang mga kamay at pinagutos ni Ed na bumalik sa pinanggalingan ang dwarf in the flask na si Homunculus kaya tuluyan na itong naglaho at napunta sa Gate of Truth. Saka minaliit siya ng Diyos ng Gate of Truth
Truth at nabuksan ang gate at tuluyan na siyang kinuha dahil sa kanyang mga kasalanan sa mahabang panahon. Nalulungkot pa rin si Mei Chang dahil di pa nakakabalik si Alphonse. Kaya nais ibigay ni Ling ang Philosopher's Stone pero pinangako daw ng bida na di sila gagamit nito para maibalik ang kanilang katawan. Nais din ipagamit ni Hohenheim ang katawan niyang Philosopher's Stone. Kaya napaiyak si Ed dahil kahit papano ay namiss niya rin ito. Kaya nag-isip siya ng ibang paraan upang maibalik si Al. Saka nakita na marami ang nalulungkot kaya kailangan niyang maibalik ang kapatid. Kaya gumuhit siya ng Transmutation Circle at gumamit ng alchemy sa pinakahuling pagkakataon. Nakapasok ang bida sa gate at sinabing sinasakripisyo niya ang kanyang malaking Gate of Truth. Natawa ang Diyos ng gate dahil di na daw siya makakagamit ng alchemy pag ginawa ito. Pero buo na ang desisyon ng bida kaya tuluyan niya na itong sinakripisyo kaya naman nakita niya na si Al. Saka nagbukas ang lagusan pabalik sa kanilang mundo. Kaya naman nagising na si Al dala ang tunay na katawan nito at naiyak si May nang makita siya. Si Selim naman ay ibinigay na ni Ed sa nanay nito at nahuli ang mga opisyal na kasabwat ni Homunculus. Nagpasalamat si Major Armstrong dahil sa mga talented na anak ni Hohenheim subalit umalis ito na umiiyak. Saka nagtungo sa puntod ng asawa dahil nagsisimula na siyang maglaho dahil nawala na rin ang nagbigay sa kanya ng immortality na si Homunculus. At ang pinaka naging masaya niyang alaala sa tagal na nabuhay ay ang maging asawa si Trisha at ang pagkakaroon ng dalawang anak. At kinabukasan ay nakita ito ni Pinako na patay na pero nakangiti. Nasa ospital si Roy nang dinalaw ni Dr. Knox. At ang una daw niyang batas bago maging Führer ay ang tulungan ang mga Ishbalan. Dumating din si Marco at nais ibigay ang isang Philosopher's Stone para mabawi ang paningin ng bagong magiging Führer. Pero bago iyon ay nais daw munang tulungan ni Roy si Jean upang gumaling ito. Iniligtas nila si Scar dahil sa bagong panukala ni Mustang na iligtas ang mga Ishbalan. At nais din nilang tulungan sila ni Scar sa pagsasagawa nito na di nito tinanggihan. Nagpahinga muna si Al dahil sa mahina niyang katawan. At habang naglalakad ay nagpasalamat si Al sa kanyang kuya. Naalala din nila si Mei Chang dahil nakuha na ni Ling ang Philosopher's Stone kaya pinangako na poprotektahan nito ang lahat ng mga clan kaya napaiyak ang bata. Tapos tinukso ni Ed ang kapatid kay Mei Chang kaya tinanong ni Al kung kamusta na sila ni Winry. Pagdating ay agad silang sinalubong ng aso at nang buksan ni Winry ay labis siyang natuwa sa pagbabalik nila. 2 taon ang nakalipas ay nahihirapang mag-ayos ng bubong si Ed kaya sinubukan ang alchemy pero wala na talaga. Saka umakyat si Al at dahil sa kanilang pinagdaanan ay mas na-appreciate nila ang mga normal na bagay kahit na wala na silang alchemy. Samantala si Grumman pala ang naging bagong Führer President at tinutulungan na lang siya nila Armstrong at Mustang. Binabantayan din niya ang anak ni Mrs. Bradley na si Selim para malaman kung magiging homunculus ito pero mabuti ay isang normal na mabait na bata na lang ito. Dumalaw si Al sa asawa at anak ni Hughes. Tapos nakipagmukbang siya kina Jerso at Zampano. Saka nagpa siya silang magtungo sa Qing para mapag-aralan ang Eastern Alchemy at iba pang mga bagay. At sasama daw ang dalawa dahil nais nilang maibalik ang kanilang mga tunay na katawan. Samantala si Ed daw ay maglalakbay naman sa west. Kasama ni Ed si Winry sa train station nang dumating na ang tren. Pero bago siya pumasok sa tren ay sinabi na nito ang nararamdaman para sa dalaga. Kaya nahiya din sa kanya si Winry dahil pareho sila ng nararamdaman at natawa na lang si Ed. Saka niyakap ito at nangakong magbabalik saka siya umalis sakay ng tren dala ang pangarap na matutunan ang iba pang itinatago ng mundo.